sinabi ni Mike Tyson, yung boksingero. Sabi niya, everybody has a plan until they get punched in the face. Anong ibig sabihin? Ang buhay ay parang boxing. Pagplaplanuhan mo, aayusin mo, mangangarap ka, pero kahit gaano ka pa nakahanda, may paraan ang buhay para bugbugin ka, para suntukin ka. At ang masama, hindi lang minsan isang suntok tuloy-tuloy na suntok, tuloy-tuloy na bugbog. Tapos minsan, nakadown ka na, tatadyakan ka pa. Ganyan ang buhay. At gigisingin ka, papakita sa'yo yung plano mo, walang kwenta. That is how hard and difficult life is. Meron po akong nakilala, kwento nila sa akin. Bago po ang COVID, bumili po sila ng sasakyan. Inutang lang nila sa bangko para ipag-business. Nung umpisa po, okay. Kasi ginamit nila sa Grab. Maraming customer, kumikita sila, saya silang mag-asawa. Biglang pumutok ang COVID. Lockdown, walang tao, wala silang customer. Ang mahirap pa, nung may 10 yung kanilang kapitbahay, emergency, nagpapadala sa ospital. Tinulungan nila. Hindi sinasabi ng kapitbahay nila, COVID pala. Pati sila, nahawa. Itong babae na nagtatrabaho, nahinto din sa trabaho niya. Wala na silang pambayad ng kotse, yung inaasahan nilang sweldo ng babae, nahinto pa. Paano sila? Wala silang magawa. Iyak na lang. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Asahan nyo na may darating na sakuna. Asahan nyo na may darating na mga masasamang bagay sa inyong buhay. Pero, huwag kayong mababalisa, sabi ng ating Panginoon. Pinapaalala ng ating Panginoon, pakaplano-plano nyo, pakahanda-handa nyo. Darating ang 1-2 punch ng buhay. Ang hirap ng buhay. Pero, ang tanong, ano ang gagawin mo pag ang buhay sinisira niya yung pinagpaplanuhan mo? Una, lumaban ka. Lumaban ka pa rin kahit na nasaktan ka na sa buhay. Dahil yung pinakamasakit na punto ng iyong buhay, ang tawag dyan climax. Hindi pa yan yung ending. Hindi pa yan yung katapusan. Yung po mga mahilig manood sa atin ng pelikula, alam nila yan. Yung pagkakaiba ng climax sa ending. Ano yung climax? Yan yung malapit na yung katapusan. Yan yung labanan. Yan yung tagpuan ng mabuti at ng masama. Yan talaga yung gitgitan, yung barilan, yung suntukan, yung talagang labanan. Mahirap. Siguradong may mamamatay, siguradong may masusugat, siguradong may masasaktan. Pero tandaan mo, hindi pa yan ang katapusan. Dahil ang ending, yun yung pag natalo mo na yung kalaban mo. Ang ending, yun yung pag nanalo na yung mabuti. Kaya, pag sinabi ng asawa mo sa'yo, hindi ka na niya mahal, climax pa lang yan, hindi pa ending. Pag nalaman mo na may iba yung asawa mo, hindi pa yan yung katapusan. Huwag mong isipin, guguho ang mundo mo, tapos na ang buhay mo. Pag sinasabi ng asawa mo na iiwan ka na niya, hindi pa yan yung tapos. Kahit na nalaman mo na nabuntis yung anak mo, na siya pala yung inaasahan mong mag-ahon sa inyo sa kahirapan, that's not the end. O kahit na nalugi kayo sa business, nagkabaon-baon kayo sa utang, hindi pa yan yung tapos. O mas masakit, pag nawala yung minamahal mo, yung tatay mo, yung nanay mo, yung asawa mo, dahil sa sakit, paano ka makakapag-move on? I tell you, that is not the end. It may seem the end, but it is not the end. Nandiyan ka pa, nasa tuktok ka na, yan yung climax, pero pagkatapos niyan, yung mas maganda, yung mas mabuti, yan yung ending. Yan yung mabuting katapusan na hinahanda ng Panginoon. Sabi niya, huwag kayong mag-alala dahil darating ang anak ng tao. Darating ang manunubos. Darating ako. Father, pag hindi ko na kayang lumaban, lumaban ka pa rin, magtiis. Bakit? Kasi darating yung kasangga mo, ang Diyos. Kung hindi mo na kayang lumaban, lalaban ang Diyos
para sa iyo. Di po ba ganyan din sa pelikula, sa mga palabas na pinapanood natin? Pag malapit nang mamatay yung bida, akala mo tapos na. Abay, biglang darating yung kasangga niya at mabubuhayan ng loob ulit yung bida. Ganyan ng Diyos. Yung handa na tayo na mamatay, yung handa na tayong sumuko, pero magtiwala ka, malapit na siya. Yan ang sinasabi din ng Adviento sa atin. Kaya nga, ang dasal ng mga unang Kristiyano, halina Jesus, dumating na po kayo. Hindi na namin kayang labanan ng buhay. Yan ang pananampalataya nila at yan din sana ang magliwanag sa ating puso. Kung hindi mo na kaya, huwag kang bibitaw sa iyong pagtitiwala sa Diyos. Lalaban siya para sa iyo. At tingnan din po natin, pag nasisira ang plano natin sa buhay, anong ibig sabihin? Kailangan din siguro palitan mo yung plano mo. Baka hindi maganda, baka hindi mabuti. Kala kasi natin, ang plano lang natin dito sa mundo ay yung magkaroon ng mabuting magandang pamilya, magkaroon ng magandang bahay, magandang kotse, magandang ari-arian, yung magkaroon ng maayos na negosyo, kabuhayan, lahat ng yan, mabuti po. Walang masama dyan. Pero baka naman may nakakalimutan tayo na mas magandang plano ng Diyos. Paano naman yung kagustuhan ng Diyos? Beyond our plans and dreams is the plan and dream of God. Kaya nga, pag nasira yung relasyon mo sa pamilya, kaya nga, pag nalugi ka, nawalan ka ng pera, nasira ang iyong mga ari-arian, kala mo, tapos na ang iyong mundo Pero hindi. Kaya nasisira yan kasi pinapaalala ng Diyos sa iyo, sandali, ito pa yung mas magandang plano, ito pa yung mas magandang panaginip ko para sa iyo. Yung mabuhay ka kasama ko dito sa langit. Have we forgotten that? That we are made for heaven. At paano tayo makakarating sa langit? Ituon natin ang ating sarili sa langit. Ituon mo ang iyong isip sa langit. Ituon mo ang iyong puso sa langit. Hindi ko po alam kung kayo ay nakapanood din ng racing. Nakakabilib po yung mga nagre-racing sa sakyan. Kasi kahit manual po yung gamit nila sa sakyan, ang bilis. At nakakabilib, hindi po nila nababangga yung mga barrier, hindi po nila nababangga yung mga kamukha nila sa sakyan. Ang galing. Ganyan din po yung mga nag-i-ski, galing po sa bundok, pababa, sa snow. Makikita nyo pa po yung mga nag-i-ski, papasok pa po sa mga halaman, sa mga puno, naiiwasan nila. Bakit hindi sila nababangga sa mga puno? Bakit hindi nababangga yung mga nagre-racing? Ito po yung sikreto. Kasi nakatitig sila sa finish line. Kung saan sila papunta, dun sa katapusan, dun sa kanilang tagumpay. Pag inumpisan nilang tingnan yung barrier o yung sasakyan, tatama sila, bababangga sila, masasaktan sila. Pag nag-i-ski, palagi niyang tinitingnan yung puno, sinasabi niya, ayan na yung puno, ayan na yung puno, ayan na yung puno. Anong tatamaan niya? Puno! Ganyan din po sa ating buhay. Bakit tinatamaan ka? Bakit nasusugat ka? Bakit nasasaktan ka? Kasi palagi mo tinitingnan, utang, utang, utang. Ano makikita mo? Utang! Pag palagi mong binibigyan ng panahon, tinitignan mo, buwisit, buwisit, buwisit. Ano makikita mo? Nakangiti? Masaya? Buwisit! Pagkagising mo pa lang, tinitignan mo, malas, malas, malas. Anong mararanasan mo? Swerte? Malas! Pero pag tinitignan mo, binibigyan mo ng panahon, kagising mo, grasya, grasya, grasya. Anong makikita mo? Anong makukuha mo? Anong mararanasan mo? Hindi ba grasya? What you focus, you receive. Where you focus, you shall arrive. Kung ang tingin natin, ang tuon natin sa langit, sa Diyos, sa Kanyang grasya, yan ang matatanggap natin at dyan din tayo makakarating. Saan ka nakatingin? Kung dito lang sa mundo, mananatili ka lang dito sa mundo. Kung nakatingin ka sa langit at sa Diyos, makakarating ka sa Diyos. Ito po ang pakatandaan natin, na kahit anong gawin mong mabuti, hindi ito papansinin ng iyong kaaway.
na kahit anong gawin mong maganda, hindi mo mapapasaya ang mga ayaw sa iyo. Kahit na gawin mo na yung the best, kahit na mag-effort ka, kahit na magparaya ka, dahil hater mo sila, wala silang makikitang mabuti at maganda sa iyo. Kamumuhian at kamumuhian kanila. Pero ito naman po ang good news. Minsan sa ating mga kaibigan naman at mga taong nagmamahal sa atin, kahit na hindi ka mag-effort, kahit na hindi mo gawin yung the best mo, mamahalin at mamahalin kanila. We can never please our haters, even if we are already doing our best. But what matters most is that even if you could not do your best for your supporters, for your loved ones, for your friends, whatever you do, you are the best. It is because they accept you. It is because they love you. Minsan kasi, ito yung ginagawa natin sa ating sarili. Sinasaktan natin ang ating sarili. How? By always listening to the criticisms and judgments of our critics, of our haters, of our enemies. At alam niyo po kung ano yung nagiging epekto nun? Pag palagi mong binibigyan ng panahon, oras, at iniisip yung sinasabi ng mga masasama sa iyo, you become paralyzed in life. You stop on your track. You are unable to move on. And sometimes, you are unable to produce good things in your life. Dahil lang sa pakikinig mo, dahil lang sa pag-iintindi mo, dahil lang sa palagi mong pinuprove ang sarili mo dito sa mga taong ayaw sa'yo. Stop that. Tigilan po natin itong sakit na binibigay natin sa ating sarili. Masama nga sila sa iyo eh. Hater mo nga sila eh. Kaaway mo nga sila eh. Kahit anong gawin mo, it will never be enough for them. So, anong magandang gawin? Just do your best. Gawin mo kung ano yung sa tingin mo nararapat, mabuti, maganda, at pabayaan mo yung mga tao na nagmamahal sa iyo ang mag-appreciate sa iyo. Pag ganito yung attitude natin sa buhay, makikita mo na araw-araw magkakaroon ka ng lakas. Pag alam mo na mayroong sumusuporta sa iyo na kahit anong gawin mo, palagi kang magiging masaya. Tignan niyo po dito sa ating nabasang ebanghelyo, no? Napakaraming ginawang mali nitong mga magkakaibigan na may sakit. Gusto nilang ilapit yung kanilang kaibigan na paralisado dito sa ating Panginoon. Pero hindi daw sila makapasok sa bahay. Anong ginawa nila? Sinira nila yung bubungan. Di ba mali yun? Hindi lang sila nanira pa sila ng oras ng ating Panginoon. Nagtuturo daw siya. And they interrupted Jesus in His teaching. Pero kahit na nanira na sila, kahit na nag-interrupt na sila, hindi po nakita ng Panginoon yung kanilang mga pagkakamali. Iba yung nakita ng ating Panginoon. Ang nakita niya, yung malasakit na mga magkakaibigan dito sa kanilang kaibigan na may sakit. Ang nakita ng ating Panginoon, yung kanilang pagmamahal sa kanilang kaibigan. At ang nakita ng ating Panginoon ay ang kanilang pananampalataya. Kahit na meron silang ginawang pagkakamali, bakit ang nakita ng ating Panginoon ay yung mabuti? Kasi ang ating Panginoon ay pagmamahal. Jesus is love. And when you love, you cannot help but only see good things. The good effort of people. Sa kabaliktaran naman, itong mga skriba at pariseo, anong nakita nila? Bakit daw nagpapatawad ang ating Panginoon? Kalapastanganan, blasphemy, sabi po nila. Meron na ngang magandang nangyayari, meron na ngang gumagaling, meron na ngang paralisado na naibabalik ang kanyang lakas. Pero tingnan niyo po, nakahanap pa rin sila ng butas. Nakakita pa rin sila ng masama. Kasi masama
ang nasa puso nila. At tandaan po natin yan. Pag may masama sa puso mo, kahit na anong maganda na nangyayari sa buhay mo, wala kang makikitang mabuti. Because your vision is clouded by that bad and evil thoughts that you have put in your heart. Alisin mo yan. Dahil yan ay nakakasakit sa iyo at sa ibang tao. Virus yan. Anger, judgment can spread. Pag meron ng tao na ganyan sa buhay natin, i-quarantine natin, i-lockdown natin, layuan muna natin kesa sa mahawa ka sa kanila, kesa sa maparalyze ka sa kanila. Mas maganda lapitan mo yung mga taong nagmamahal sa iyo. Regain your life once again. Draw strength and courage from them, from their love, from their support. Judgment, anger, paralyzes. It stops us in the track of life. Maninigas ka, manghihina ka, pag palagi ka dyan nakikinig sa paglalait, paghuhusga ng ibang tao. Pero magiging malakas ka, magiging masaya ka, at mabubuhay ka kung mananatili ka sa mga taong tanggap ka at nagmamahal sa iyo. Unang-una na palaging nagmamahal sa atin, tinatanggap tayo at palagi tayong pinapatawad ay ang Diyos. Nung minsan may isang kwento tungkol sa isang guro. At nung pumasok siya sa klase, may dala-dala siyang baso ng tubig. At tinanong niya ang kanyang mga estudyante kung sa tingin ba nila ang hawak niyang basong tubig ay magaan o mabigat. At lahat ay sumagot, magaan. At nagsalita ang teacher, sabi niya, kung hahawakan ko ang baso ng tubig na ito for 3 hours, ito ba ay magaan o mabigat? At sumagot silang lahat, magaan. At sabi ng guro, kung hindi ko bibitawan ito at hahawakan for 5 hours, 5 oras, ito ba ay magaan o mabigat? At sumagot pa rin sila, magaan. At sabi ng guro, kung hindi ko bibitawan ito ng buong araw, 24 hours, sa tingin nyo ba, ito'y magaan o mabigat? At meron daw isang estudyante sa likod ng klase, biglang sumigaw, sabi niya, Sir, baba nyo na lang po yung baso ng tubig. Ako pong nangangawit sa inyo. Ako po ang napapagod para sa inyo. Ako ang nabibigatan para sa inyo. At nagtawanan daw po yung mga bata, yung mga estudyante. At nagsalita ang guro, sabi niya, ang nakakabigat, ang mabigat ay hindi naman yung iyong hinahawakan. Ang mabigat at nakakabigat ay kung gaano mo katagal hinahawakan ang isang bagay. What makes something heavy? Is it only because of the weight of that thing? Certainly not. What adds more weight and heaviness is the time that you keep on holding on to that thing. Hindi ba ganyan din minsan sa ating buhay? Napakarami nating dinadala, bit-bit at iniisip. Yes, maybe some of them are really
heavy problems. But many times, what makes this heavy problems heavier, a lot more difficult? Why are we suffering more while we are thinking about them, bringing them, holding on to them? Is the prolonged time that we cannot let them go. Mabigat na nga. Lalong bumibigat dahil hindi mo ito mabitawan. Dahil napakatagal mong itong hinahawakan, bitbit, at iniisip. Ito ang nakakapagbigat. Ito ang nakakadagdag ng bigat sa ating buhay. Ano ang mga bagay na hindi mo mabitawan? Ano ang mga bagay na napakatagal mo ng bit-bit, hawak at iniisip? Nandiyan ang ating mga galit. Nandiyan ang mga masasamang karanasan natin sa nakalipas. Nandiyan yung mga sugat ng ating mga alaala. Nandiyan din yung ating mga takot at pag-aalala. Ano ba yung mga napakatagal mo nang hindi makalimutan? Hawak-hawak, tangan-tangan. Ano yung mga bagay na nagpapabigat sa iyong buhay ngayon? Dahil ang kagustuhan ni Jesus ay tayo ay lumaya. Ang kagustuhan ni Jesus ay tayo ay makaranas ng kapayapaan. And how can we become free? How can we become more happy? Be at peace in our life? Not by holding on to this negative things for a very long time, but by, as the popular song goes, let it go. You have to let it go and move on. Kailangan mong bitawan para gumaan. Hindi mamaya. Hindi bukas. Hindi sa susunod na linggo. Ngayon na. Now na. Huwag ka nang maghihintay. Gusto ng Diyos, ngayon na ngayon, lumaya ka. Ngayon na ngayon, maging masaya ka. Ngayon na ngayon, maging payapa ka. Pero paano ka magiging masaya, payapa, at malaya kung ayaw mong bitiwan? Kung ayaw mong iwan? You cannot be free and happy if you do not let it go. Yan yung pagdasal mo. Yan yung hilingin natin sa Diyos. Pakinggan natin yung kanta na gusto-gusto ng mga bata. Galing dun sa kanta ng Disney, Frozen. Let it go. Let it go. Pero ang hirap, merong mga taong hindi makapag-let go. Kamukha na lang nitong ating nabasa. Itong ating Panginoon, pinapalaya na. Itong matanda, itong babae,
na may sakit for 18 years. Napakatagal na. Kaya nga napakabigat, napakahirap ng kanyang sitwasyon. More than her sickness, more than her situation, what makes her life very difficult, hard and heavy, it is because she was suffering for 18 years. Maghihintay ka pa ba ng isang araw kung pwede namang gumaling agad-agad? Nandun na ang ating Panginoon. Pinagaling ng ating Panginoon. Pero tingnan nyo, may isang tao na mamahala ng sinagoga, he cannot let go. Gusto pa niya sa susunod na araw. You just have to let it go and move on. Kung meron mga taong hindi makapag-let go, kung meron mga taong hindi makapag-move on, anong kailangan mong gawin? Let them go. Move on with your life without them. Kasi isa pa sila sa mga nagpapabigat sa iyong buhay. Isa pa sila sa mga iniisip mo sa iyong buhay. Sabi nila, yung ating mga problema, yung ating mga masamang alaala, ay para daw basura. Basura na inilagay natin sa sako o supot, hawak-hawak natin, bit-bit-bit-bit, dala-dala, kahit saan. At madalas nagiging ugali natin, nabubuksan natin yung sako, inaamoy natin itong mabaho, masamang karanasan. May mga iba sa atin, gusto pang hinahawakan, hinihimay, pinagmamasdan. Why? Bakit? Hindi ba pagpangit, masama, madumi, anong kailangan gawin? Kailangan mong itapon. Kailangan mong ibaon. You have to let it go. Lalong-lalo na kung itong nagiging dahilan ng iyong paghihirap, ng iyong pagdurusa. Gusto ng Diyos lumaya ka. Gusto ni Jesus maging masaya ka. Sana naman gustuhin mo rin. You have the power to do it. Because Jesus is giving us the grace and the power to do it. Will it, gustuhin mo, mangyayari sa'yo. Huwag ka nang maghintay. Huwag mo nang patagalin. Now na. Ngayon na. Bitawan mo na. Iwan mo na. Just let it go. Be free and happy. And be happy. Amen? Amen.